Hello, kumusta kayong lahat? Good morning sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin, Top News PH. Before anything else, before we start, I would like to request paki-like, share, at para dun sa mga bago nating viewers, paki-subscribe kahit paunti-unti lang. Sana naman mag-subscribe kayo kahit pa isa-isa lang. Sana naman aabot tayo ng 1,000 subscribers. Other channels are aiming for 1 million subscribers na, but this channel, maliit nating munting channel natin, ay sana aabot man lang ng 1,000 subscribers, at with your help we can attain that one. Ngayon, this morning, we will be talking about a very serious topic. Actually, this emanates from the statement of VP Inday Sara last, I think, July 8, noong press conference niya in the Duterte Street in The Hague. So, maraming nag-react dito, maraming nalungkot, at maraming nagalit dito sa statement na to. Upon hearing this, nagagalit sila at nagkaroon ng pagkabahala sa pangyayaring ito. So ano ba ito? Ito yung huling habilin ni President Rodrigo Roa Duterte doon sa kanyang anak na si VP Inday Sara. It was told to VP Inday Sara in a conversation doon sa loob ng detention cell ng The Hague. So, ano ba ang sinabi ni President Duterte? Sabi ni President Duterte, this is to recall what he said, na kung ano mangyari sa kanya, mamatay man siya doon sa loob ng detention cell ng The Hague, ng ICC, ayaw niya na maiuwi yung bangkay niya sa Pilipinas. He wanted na ma-cremate muna siya. After that, pwede na siyang iuwi dito sa bayan natin, sa Pilipinas. So, napakabigat ng mga statement na yan. But, si VP Inday Sara, alam naman natin kung gaano ka tibay, gaano ka bigas ang kanyang puso to accept things na para sa mga katulad nating normal tao, because we're sometimes very emotional, parang hindi natin kaya, natatanggapin, kasi para sa puso natin si President Duterte ay part na ng ating buhay. But with Vice President Sara, parang nasa isip na niya yan, at parang akseptado na niya kung mangyayari man yan. Dahil nga siya, he is made of steel. A woman made of steel, a heart made of steel. Kaya, she's very candid lang doon sa mga statements niya, sa mga sagot niya, doon sa mga reporter. Na, sinabi daw niya kay President Duterte na hindi siya pro-cremation. Yun ang sinabi niya. So, he is not sure if he will do that, na i-cremate po na siya. Pero, dahil yun ang request ni President Duterte, wala siyang magagawa kung hindi sundin. But, meron pa rin siyang pagdadalawang isip with regards to that matter. So, napakabigat niyan na statement. Meron mang does President Duterte feel na talagang napakasama na ng kalagayan ng kanyang health, na sabihin niya yan, or this is just a normal thing that happened, na sinabi pa nga ni VP Inday Sara na for an 80-year-old, normal lang yan na sasabihin niya pag habilin niya yung mga ganyang bagay. But still, napakabigat niyan, dahil alam naman natin kung anong mga dahilan bakit nalagay siya
sa ganyang sitwasyon? Bakit biglang napabilis ang pagsama, ang pagkasira ng kanyang health? Dahil sa isang pangyayari, dahil sa isang nangyari na katrayduran ng isang tao diyan kay President Duterte. Hindi ba natin masisiyan kay BBM, kay Remulla, kay Torre, at sa lahat ng mga involved sa kanyang kidnapping, sa kanyang extraordinary rendition? Sino bang sisihin natin? Hindi ba natin masisisi ang ICC sa kanilang pagkawalang hustisya sa pamamaraan sa kanilang paghuli kay President Duterte, which is a kidnapping? Hindi ba natin sila masisisi dyan? Na kung hindi pa sa mga ginawa nilang mga paglabag sa mismong karapatan ni President Duterte with regards to his human rights, and also the surrender of our sovereignty by PBBM to the ICC, hindi mangyayari yan lahat. So lahat ng pagsisisi ay kay PBBM at ang kanya mga minions at cohorts na gumawa ng extraordinary rendition kay President Duterte or kidnapping. Kaya napakahaba na ng discussions natin with regards to the injustice na ginawa nila kay President Duterte, at ngayon dumating tayo sa ganitong punto na lahat ng ginawa nila ay nagpapahamak sa ating Pangulo, at ito pamamagitan ng kanyang pagkakulong dyan sa detention cell ng ICC. Alam naman natin kung bakit siya biglang bumagsak ang pangangatawan. Walang matinong pagkain, hindi binibigyan ng pagkain na dapat naman bagay sa kanyang panglasa, basta na lang kung anong binigay na pagkain dyan. Hindi sila, they never give an effort para naman magkaroon ng tamang nutrisyon ang kanilang mga akusado na kinulong nila dyan. Hindi pa yata binibigyan ng tamang medisina para sa kanyang mga sakit. So, ganyan ang pagbagsak ng kanyang katawan, at sa iisip rin ni President Duterte sa kanyang kalagayan, bumagsak kanyang emotional quotient dahil nga sa sitwasyon niya dyan sa pag-kidnap niya at pagkulong dyan sa ICC. So itong lahat ay may sisiyan natin sa isang traidor na pamahalaan ni BBM, at the probability na itong galit ng mga tao ay magiging isang pag-aalsa na nangyari na nung rehime ng kanyang ama, at worst pa doon sa nangyari ng People Power 1, ang pagpaalis ng kanilang ama dito sa Pilipinas at buong pamilyang Marcos. Ito dahil noong nangyari yung People Power 1, Ninoy Aquino was not that famous. Marcos still holds the reign of power. Talagang mahigpit ang pagkahawak pa niya noong panahon na yon. Pero ngayon, dahil sa past regime ni President Duterte, na nakita ng mga tao kung gaano ang pagmamahal na binigay ni President Duterte sa kanyang mga mamamayan, nagkaroon ng napakaraming supporter na at nabuo ang isang samahan na sumusuporta sa lahat ng mga programa ni President Duterte, at mismong si President Duterte ay sinusuportahan ng mga taong ito, minamahal ng mga taong ito, sukli ng kanyang kabutihan na ginawa sa ating bayan. Ang paglaban sa droga, ilan ba ang nabibiktima ng mga
drug addicts, drug dealers, drug manufacturers sa Pilipinas. Napakarami. At yun ang sinuwata ni President Duterte na ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos ay bumabalik na naman. So itong mga bagay na ito ay nagbigay ng katibayan ng suporta ng mga tao kay President Duterte. Nakita natin nung kanyang birthday na first time ng isang tao nag-celebrate ng birthday na merong worldwide scope na maraming mga Pilipino sa buong mundo ay nakipag-celebrate sa kanya. So, ano kayang mangyari kung may masamang mangyari kay President Duterte? Hindi kaya mag-alburuto, umalsa ang mga tao laban sa pamahalaan na ito at maulit na naman ang nangyari ng People Power 1, but this time times 4, hindi lang times 2, sa daming taong sumusuporta ni President Duterte. Kung mangyari man yan, expected na ang procession, kung gaano kahaba ang Great Wall of China, baka dudublihin pa yung haba na yan. From Davao to the gate sa Malacanang ang procession na yan. At ang pila sa kanyang wake. At ina-assume ko na ang wake niya ay nasa loob ng Malacanang. Dahil aalis na dyan ang mga Marcoses, ay mangyayari yan. At this time, malaking probability na ang mga military ay kakampi kay President Duterte. At lalabas na sila at ipahayag nila ang kanilang sentimento, ang kanilang pagsuporta sa dati nilang Commander-in-Chief na si President Duterte. Ito ay lahat probable scenarios na mangyayari. Kung may masamang mangyayari kay President Duterte, the probability is very high for this to happen. Kaya, the Palace, BBM, Torre, Remulla, Ibo Chuduro, si Anyo, ang mga Remulyas, dapat sila ay mabahala kasi sila ang utak sa pag-kidnap kay President Duterte. Based on the report of Senator Amy sa kanyang Senate hearing. So, mangyayari itong mga bagay na to kung yan ang mangyayari kay President Duterte dahil walang ibang sisisihin kung hindi si BBM. Kaya dapat sila gumawa na ng hakbang para ito ay makorek. Para ito ay maipabalik si President Duterte dito sa bayan natin. At itong ginawa ni Senator Ruben Padilla ay tamang-tama kung susundin lang ng pamahalaan. Kasi may karapatan ang bansa natin, ang bayan natin, na mag-repatriate ng sino mang Pilipino na napahamak sa foreign country like The Hague. So, kung gagawin ito ni PBBM, sang-ayunan ng mga senador, posibleng mangyari. There's a big possibility na mangyayari ito. But, dahil sila nagpipilit na kumidnap kay President Duterte, napaka taliwas sa kanilang layunin na ipapauwi dito si President Duterte. Ayun, malaking kumpiyansa nila, malaking paniwala nila na yung ginagawa nila ay tama at hindi yan labanan ng kung sino man. Hindi nila alam na ang pwersa ng pamahalaan nito ay ang mga tao. Once lalabas ang mga tao, magagalit at magdidemand na pababalikin na si President Duterte sa Pilipinas sa anumang paraan bago siya mawala sa mundong ito, ay dapat pakinggan ng pamahalaan ito.
Yun nga, kung ano mang masamang mangyari kay President Duterte, ulitin na naman natin. Sigurado ako, ang probabilidad na mangyari ay napakalaking porsyento. At ito ay sadlak kay President Marcos sa kanyang katapusan ng kanyang rehimen. This will end his regime, definitely, kung yan ang mangyayari. Kaya dapat maging aware ang mga kasama at mga supporter din ni BBM sa kanyang sitwasyon. At lahat tayo ay nababahala na magkaroon ng kaguluhan ng ating bansa at ayaw naman natin yung mangyari. Dinadasal natin na hindi yan mangyari, na ito ay lahat ay babala lang sa atin, na dapat natin ibahin ang landas na tinatahak ng ating bansa ngayon. At ito sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ngunit kung ito ay mangyayari man ang masama kay President Duterte, wala nang mapupuntahan kung hindi ang kaguluhan sa bansa nito. Mauulit ang ating kasaysayan na nangyari na sa ama ni President Bongbong Marcos, na si President Ferdinand Marcos Sr. At ito ay nakakatakot dahil ngayon iba ang kultura ng ating mga kapulisan, ating mga militar. Nakakatakot. So kung mayroong isang puwersa na lalabas para dipinsahan ang mga tao, magiging madugong revolusyon na ang mangyayari. At mayroong third force itong mga makakaliwa. So kung makikita natin ang sitwasyon ng Pilipinas, napaka-delikado. Parang isang bulkan na naghahantay na pumutok ang sitwasyon natin sa pagkanayon. Dahil ito sa sobrang kahirapan din na na-eksperyensya na kinasadlakan ng karamihan ng mga Pilipino ngayon. Mga Pilipinong maralita at mahihirap. Yan ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. So, pinagdasal natin na mataimtim na hindi ito mangyayari, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa bansa natin. At ang lahat na ito nasa kamay ng administrasyon na to, sa kamay ni PBBM. Kung hindi siya gagawa ng hakbang para mapahuwi si President Duterte, or huli na ang gagawin niya, huli na. Kung huli na ang gagawin niya, kung may masama na mangyari kay President Duterte, too late, the hero na. Kaya kung patuloy siya makikinig dyan kina Boying Remulla, dyan sa kay Ibo Chidoro, may masamang mangyari sa administrasyon niya at tuluyan ng babagsak ng kanyang administrasyon. At ito, maulit na naman ang kanilang pagpunta sa ibang bansa para further safety. Kasi sa sobrang galit ng mga tao, nakikita natin na pwede silang gagawa ng masama diyan sa mga Marcoses na yan, at dun sa kanyang mga minions and cohorts na sila ang mastermind sa extraordinary rendition or pagkidnap ng ating Presidente Duterte. So, yun lang ang dapat nilang alalahanin at gawan ng aksyon para magkaroon ng kalutasan yung problema na yan. Patuloy silang sa kanilang mga ginawa, patuloy pag-api sa mga Duterte, at darating itong punto na to na si President Duterte ay mapapahamak dyan sa ICC detention cell.
yan na ang katapusan ng rehimen nito. There is a big probability, and this is my opinion, na ito ay mangyayari. This is a speculation, but the probability na ito ay mangyari ay napakalaki. So, marami tayong nakakausap at sila ay nalungkot, but handa silang lumabas para isigaw ang kanilang mga hinaing na ibalik na si President Duterte dito sa ating bansa. At isa sa mga solusyon dyan ang pag-intervene ng ating pamahalaan, at yan ay nasa kamay ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pag-withdraw ng demanda na yan, ng kaso na yan sa ICC. Pag hindi niya gagawin yan, at meron, ulitin ko na naman, may masamang mangyari kay President Duterte, mangyari na naman yung nangyari ng kanyang ama, at sila mapapalayas dito sa Pilipinas, at sana naman hindi madugo ang pangyayari nito. So ito lang, binubuis out natin itong mga natatanggap nating mga sentimento at mga emotional outburst ng ating mga ibang mga kaibigan at mga viewers na nagsasabi sa atin na talagang yun ang gagawin nila kung mayroong masamang mangyayari kay President Duterte, with the support that President Duterte got from the people. I'm sure in a big probability na mangyayari yan. So these are just speculations, and we're just giving our opinion. So let's wait and see kung anong gagawin ng pamahalaan ito para ma-resolve itong sitwasyon na to. So siguro hanggang dito sa podcast ito, hanggang dito na lang tayo. Thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At before leaving this channel, kindly press like and share, at paki-subscribe naman para naman tataas ang subscriber dito sa Justin Talk News Page. And with this, thank you and good morning sa inyong lahat, at God bless sa ating lahat, at mabuhay ang ating bansa.